aalamin natin ang isang nakakabilib na misteryo, isang Pilipinong henyo ng revolusyon na lumaban hindi lang gamit ang dahas, kundi gamit ang matematika at siyensya. Ang malaking tanong dito, bakit tila bulong na lang ang pangalan niya sa mga textbook natin? Pinag-uusapan natin dito ang mismong taong nag-inhinyero ng mga kauna-unahang malalaking panalo natin laban sa mga Kastila. Nakakagulat, di ba? Isang henyo na literal na nagpasakit sa ulo ng sandatahan lakas ng mga dayuhan, tapos halos hindi man lang natin siya napag-aaralan sa klase. Isipin nyo na lang yung karaniwang revolusyonaryo. Ang nai-imagine natin agad, armado ng espada at baril, tama? Yung literal na pisikal na tapang. Pero si Edelberto Evangelista, ibang-iba. Ang naging pangunahing sandata niya ay matematika at siyensya. Kakaiba yung diskarte niya sa digmaan, isang pamamaraan na mas nakasentro sa utak at kalkulasyon kaysa sa purong pisikal na lakas. Kaya naman, kilalanin natin itong henyo mula sa Europa. Paano nga ba naging makapangyarihang sandata ang edukasyon niya? Ganito kasi yan. Ipinanganak siya sa Maynila noong 1862. At hindi siya basta-bastang sundalo, isa siyang tunay na intelektual. Nagpunta siya sa Europa at isipin niyo, naging isa siya sa mga nangungunang estudyante sa civil engineering sa Ghent, Belgium. Diyan ba nag-aral si Jose Rizal? At actually, si Rizal mismo ang nag-advise sa kanya na bumalik sa Pilipinas. Alam ni Rizal na para magtagumpay tayo, hindi sapat yung matapang lang. Kailangan natin ng mga taong may alam sa teknolohiya at modernong depensa. Kaya noong 1896, tinalikuran niya ang magandang buhay sa Europa para umuwi. Ngayon, ito yung nakakatuwang part. Pagdating niya sa Cavite, sinalubong siya ni Emilio Aguinaldo. Sa isang giyera, syempre ini-expect mo na bibigyan ka ng baril, tama? Pero hindi. Ang ibinigay sa kanya ni Aguinaldo ay papel, lapis at pala. Agad na nakita ni Aguinaldo kung ano ang tunay na halaga ni Evangelista. At diyan na nagsimula ang isang napakalaking pagbabago sa estratehiya nating mga Pilipino. Dito na pumapasok ang mismong paggamit ng matematika laban sa mga kanyon. Paano ba niya ginamit yung mataas na edukasyon niya sa Europa sa gitna ng maputik na mga labanan sa Cavite? Bago dumating si Evangelista, sugod lang ng sugod yung mga Pilipino na walang maayos na depensa. Pero binago niya yan. Gumawa siya ng mga kuta gamit lang ang lupa at kawayan, yung mga materyales na nandyan lang sa paligid natin. Pero teka, hindi lang yan basta kawayan. Nilagyan niya ito ng mga stratehikong butas para sa mga sniper at idinisenyo niya yon para makatiis sa mabibigat na artelyeriya. Yung mga obra mestra niyang depensa sa Binakayan at Zapote, ininhinyero niya yon ng napakagaling para hindi mawasak kahit bombahin ng modernong armas ng mga Europeo. At grabe yung naging epekto nito. Isipin nyo ha, mismong mga Kastila ang nagsabi nito. Sino ang inihendyerong gumawa nito? Hindi ito gawa ng isang karaniwang rebelde. Galing mismo sa kalaban natin. Yan na siguro ang pinakamataas na papuri na makukuha mo. Yung literal na mapanganga at trumespeto sa'yo ang mga general ng kabilang panig. Dahil sa mga kutang ito, nakuha natin ang ating mga unang malalaking panalo. Pero syempre, may hangganan ng lahat. Dumako tayo sa kanyang sakripisyo sa tulay ng Zapote. Medyo pabagalin natin ng kaunti ang kwento dahil ito na yung trahedya nung ika-15 ng Pebrero, taong 1897. Sa madugong labanan sa tulay ng Zapote, pinatunayan ni Evangelista na hindi lang siya puro utak, mayroon din siyang hindi matatawarang tapang. Habang nagkakaputukan, hindi siya nagtago sa likod ng mga blueprints niya o sa loob ng ligtas na kuta. Tumayo siya mismo sa harapan ng mga tauhan niya para bigyan sila ng lakas ng loob. Siya mismo yung buhay na ebidensya ng paninindigan sa mismong lupang kanyang ipinagtanggol. At ito ang talagang nakakadurog ng puso. 35 taong gulang. Napakabata pa, di ba? Sa edad na yan, isang bala ang tumama sa kanyang noo habang nasa gitna ng matinding labanan. Doon na bumagsak ang tinaguriang Engineer of the Revolution at napakaagang natapos ang buhay ng isang taong nag-alay ng buong husay niya para sa ating lahat. Ano nga ba ang naging pamana ng lihim na bayaning ito? Nakakapanghinayang talaga. Maraming historiador ang nagtatanong ng malaking what if? Paano kung hindi siya namatay ng maaga? Baka mas naging moderno at mas nakakatakot pa yung hukbo ng Pilipinas noon. Ang laking aral nito para sa atin. Ang tunay na kabayanihan ay hindi naman laging nangangahulugan ng pagiging pinakamaingay o pinakamarahas sa giyera. Kadalasan, ito ay ang paggamit ng kung anong talino ang meron ka para sa ikabubuti ng mas nakararami. Yung mga kuta niya nagawa sa putik at kawayan,
Yun ang naging tunay at kalkuladong pundasyon ng unang pagtikim natin ng kalayaan. Kaya iiwan ko kayo ng isang mahalagang tanong. Sapat ba ang pagkilala na ibinibigay natin sa mga utak ng revolusyon? Madalas kasi nakatutok tayo sa mga gumamit ng dahas at bolo, pero paano naman ang mga nag-ambag ng talino at estratehiya? Hinihikayat ko kayong suriing muli kung ano nga ba ang bumubuo sa isang bayani. Tiyak ko, marami pang mga lihim na kwento at hindi sikat na pangalan na tulad nito ang naghihintay lang na mahukay. Maraming salamat sa parsama sa pagsusuring ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.